pangako ng Diyos sa mga taong naglilingkod. Dahil meron tayong kaugnayan sa Diyos. Sa panahon na ang tao ay merong kaugnayan sa Diyos, maraming saklaw, biyaya, proteksyon. Gusto nyo bang proteksyon? Hindi nagkakasakit. Nagkakasakit man, gumagaling, di ba? So yun ang saklaw ng pangako ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Ay sabi ni Kristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ay hindi pwedeng sabihin mong Kristiyano ka, then hindi ka naglilingkod. Then sasabihin mong Kristiyano ka, mananampalataya, hindi man lang nagsisimba. Kasi hindi ganon. Kasi ito yon, binibigyan ko kayo ng isang halimbawa upang tularan ninyo. Kaya sa verse 15, John 13:15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan ninyo. 17, sinabi ni Kristo, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Kaya doon tayo pinagpala. Nagpapahalaga tayo sa banal na hapunan, Holy Eucharist, nagpapahalaga tayo sa paglilingkod. Kaya tayo ipinagpala ng Diyos. Okay? Kaya kung gusto ninyo ng blessing, kalakasan, okay, magpahalaga kayo sa katawan at dugo ni Kristo, and then maglingkod ng tuloy-tuloy. So yung pangatlo, ang utos ni Jesus ay magmahalan. Bakit kailangang magmahalan? Napansin niyo si Judas, mahal pa rin ni Kristo eh. Di ba? So ganun po ang paglilingkod. Hindi pwedeng naglingkod ka, hindi mo siya mahal. Di ba? Hindi mahalaga. Kasi nakikita ng Diyos kung anong klaseng o anong uring paglilingkod meron tayo sa daigdig na ito. So, ang pag-ibig, okay, ay isang tatak ng isang tunay na alagad ng Diyos. Okay, take note yan. Ang pag-ibig ay isang tunay na tatak ng isang tunay na alagad ng Panginoon. Sa John 13:34, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Dahil kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ay dapat yung mga church members ay nagmamahalan, ay nagtutulungan, nagpapahalaga. Kaya tawag natin ay isang pamilya. Mga mananampalataya ay pamilya ng Diyos. Kaya laging buhay at makapangyarihan ang diwa ng ating pananampalataya kung tayo'y naglilingkod at umiibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga tinatawag tayong Kristiyano dahil dito. Okay? So si Kristo ay nagmamahal, so dapat din magmahalan tayo sa isa't isa. So ang tatlong kautosang ito ay yung communion, yung nakibahagi tayo sa mission, paglilingkod, at yung pagmamahal natin sa isa't isa ay isang dakilang kautusan na dapat sundin ng tao. Kung sa Old Testament, 10 utos ng Diyos, sabi ni Kristo, napapaloob na sa isa. Once na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, napapaloob na ang lahat ng kautusan. Kumbaga nagawa mo, nagampanan mo. So mga kapatid, dahil tayo mga anak ng Diyos, kapatid, sa pananampalataya, sana magawa natin ito. Kasi hindi nga pwedeng Kristiyano and then hindi natin naisagawa ang tatlong bagay na ito. Kaya yung Huwebes Santo ay isang mandatum ni Jesus sa kanya mga apostol na gawin ito bilang pag-alaala sa kanya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya inasahan ko itong mga apostoles na ito, magpahalaga sa communion, maglingkod, magmahalan sa isa't isa. Yung mga members na narito ngayon, ganun din po, magpahalaga sa communion, maglingkod, at magmahalan sa isa't isa. At kung nagawa natin yan, natupad natin ang tatlong kautusan ni Kristo. Amen? Amen. At isunod po natin ang paghuhugas ng paa. Mananatili pong nakaupo ang lahat at tayo po ay dadako na sa paghuhugas ng paa ng mga apostol.